lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. When the president said, yan si Bato, commander yan ng Davao Death Squad, what was your reaction? You were sitting there. Maawa ako. Shocked? What Maawa were... ako. Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya dyan na tayo nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga. Kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Sila magira-gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya, yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron tayong bagong reaction. Patungkol po ito dito kay Senator Bato at sa interview po niya kay Karen Davila. Itong si Karen Davila, congrats sa'yo. Parang trending na trending ka ngayon. Panalo-panalo ka sa tenga ng mga DDS. Alright, dito natin makikita mga guys, no, yung saywar po ni Tatay Digong dyan sa Senado. Dahil ito po si Tatay Digong, no, kitang-kita po ang talino dyan sa Senado. Kita niyo naman anong nangyari sa Senado, no? Pagpasok niya at paglabas, rockstar na rockstar pa rin. O, di ba? Anong sinasabi ng mga loyalista? Laos na daw. O, kayo, ano sa palagay niyo mga guys? Comment naman kayo, laos na ba talaga itong si Tatay Digong? Kung laos na, bakit itong mga politiko na talagang atat na maharap si Duterte? Ngayon na naharap na po nila, no? Para na po silang nagiging estudyante. Oo, ano bang take nyo doon sa sa hearing, 'di ba? Kitang-kita natin yung talino ni Duterte at saka yung mga saywar niya. Kasi abogado po yung tao at saka fiscal pa. So alam niya ang boundaries, alam niya kung ano ang tatanggapin diyan sa korte. Ito nga, no, medyo nanganga itong si Dilima, itong si Hontiveros, ha? Anong sinasabi ni Hontiveros na ayaw niya na ng bastos? Nung sabi ni Tatay Digong, pasensya na kasi bastos talaga ako, ganito talaga ako. Kaya nga siguro din ako naging presidente. So ganun na lang, kasuplak. Itong mga kontrabida, no? Before, ang dami nilang ngak-ngak. Ngayon, suplak na suplak. O, mag-mayor muna kayo, mag-presidente muna kayo, saka nyo maintindihan ang polisiya. No? Hindi kesyo, senador kayo. No? Alam nyo na lahat, alam nyo na. Kasi makikita po namin ang bias ninyo. Oh. Bakit wala kayong salita? Doon sa mga nag-surrender, ilang milyon na nag-surrender. At saka yung nabiktimang mga pulis na napatay na pulis, asaan yung mga malasakit ninyo doon? Hindi namin narinig yan, Risa Hontiveros, at saka itong si Dilima. Kasi isa lang talaga ang goal nyo. Oh. Galit na galit kayo, inis na inis kayo kay Duterte, at gustong-gusto nyo sirain kung ano-anong ginagawa nyo, pero hanggang ngayon wala pong kaso. Walang kasong na isang pa. Di. So palpal tuloy si Dilima. So dito natin makikita ng mga guys na itong si Tatay Digong, no, para silang para silang kinain lahat. Ito lang yung resource person na ayaw pang tumayo kahit tapos na. Ayaw niyang tapusin. Tama naman talaga yung kay Tatay Digong na gusto niyang tapusin na ngayon kasi hindi pwedeng iimbitahin niyo agad tapos mamasahin na naman siya. Kasi mahirap lang po yan si Tatay Digong. Yan po ang nagustuhan ng mga tao. Very clear, very pure yung malasakit niya. At saka yung pagkatao niya is very open talaga. Makikita na talaga natin na hindi corrupt yung pamilyang Duterte. So ngayon, talagang nagulantang nakita niyo yung sa Senado. Ha? Sabi niya, napapunta-punta niyo ako dito ngayon tapos hanggang dyan lang yung tanong mo. Ha? Risa? Diba si Risa yung nagsabi, my last question. Alam natin na hindi lahat ng senador, no, kakampi. No? Talagang ito nga si chairperson na si Pimentel, nakikita nga natin na ito nga siya, meron nga siya itong pending na kaso dyan sa PDP laban with Duterte kasi nag-ano nga sila, di ba? Pero
yung pinapakita po niya, believe ako sa pinapakita nito si Senator Pimentel. Napakita po talaga niya ang respeto, na-treat niya ng maayos at saka fair yung hearing. At sa bagay, si Tatay Digong naman, very respectful. Ano naman yung, kita naman yung response ni Tatay Digong, nagsisir, sir, tawag niya sa mga sir, kay Risa, ma'am, di ba? Oo, may respeto. So maganda po ang naibigay na respeto diyan sa Senado. Ito lang si Chis Escudero na ngak-ngak, hindi naman dumalo, pero pagkatapos, ang daming chitsiburit. Sinabihan pa niya, walang lugar yung pagmumura diyan sa Senado. Bakit wala ka doon para sabihin mo yan? Di ba? O nakita niyo yung ano niya, yung press con niya, di ba? OA daw si Tatay Digong, ganyan-ganyan. Wala dong lugar sa Senado yung pagmumura. Wala ka wala kang nagawa rin. Gusto nila magreklamo kayo, di ba? Ang dami pang ngak-ngak ng mga politiko ngayon patungkol dito sa hearing ni Tatay Digong. Kasi yung kay Abante na bulgar din, nataranta nga siya doon sa interview niya kay Karen Davila. Kita-kita niya yung interview niya mga guys, di ba? Nasupalpal. Itong bishop na Tulongges. Ngayon po, nanawagan itong Tulongges na nanawagan sa ICC. Sabi nga ni Tatay Digong, pailan nyo na ako ng kaso. Pailan, hanggang ngayon wala pang kaso. Ngayon nanawagan kayo sa ICC. Bakit sa ICC? Kasi yung ICC wala rin magagawa yan. Ang dami pang ang pahayag na andyan umaatin yung ICC. Diyan po sa Quadcom, merong representative daw dyan sa Quadcom every hearing, representative ng ICC. Okay? Bakit mo kailangan pang manawagan para lang pa talaga sa grandstanding dyan sa media? Di ba? Oo, nakita niyo mga interview nitong si Abante at saka itong si Dan Fernandez kung saan-saan na nagpa-interview. Super defensive. So yan ang effect na iniimbitan nyo si Tatay Digong. Kaya dami pong nasatisfy na nakapunta po si Tatay Digong para naman masuplak kayong lahat. Gusto niyo ng katotohanan? Sinabi na Tatay Digong ang katotohanan. Ngayon, you can file the case. Go ahead and make your time. Alright, dito naman tayo po sa interview ni Senator Bato. Maganda po ito kasi andito po yun, maliwanagan ang lahat, patungkol dun sa pagsaywar ni Tatay Digong. Lalo na yung piniintriga ni Cheljok, yung patungkol sa neutralization. Yung term kasi, hindi kasi yan patay agad Yung interpretation nila, pag neutralization, patay, mayroong patay agad. Pag may patay, yun na ang term na ginagamit. Parang masama ang term na neutralization, which naman na matagal na po ginagamit yan sa AFP and PNP. Yung neutralization no word. Ngayon, ginagamit nila. Di nasupalpan sila ngayon. Dito makikita po natin ang explanation ni Senator Bato. Maganda po ito kasi malinawan po ang lahat na patungkol sa style po ni Tatay Digong sa saywar. Mga salita niya na talagang matatakot talaga ang mga kriminal at saka itong mga durugista. Isipin mo sasabihin kang papatayin kita pag hindi ka aalis dito sa lugar ko. Ano bang krimen dyan? Meron bang krimen dyan? Ang interpretation nitong mga Tulongges, inadmit daw ni Tatay Digong. Krimen ba yan? Example, yung kay Kian de los Santos, yung pinatay na bata, yung tinatanong ni Hontiveros, di ba? Yung kaso na yan, na kulong na nga yung pumatay dyan At saka yung pumatay, nagsasabi ba siya na si Tatay Digong ang mag-utos sa kanya para barilin yon, di ba? O bakit mo pinapakol Risa yung issue na yan in which na andun na sa kaso, meron ng suspect, nakakulong na, ongoing ang kaso. At kung sabit man si Tatay Digong, bakit hindi siya nasabit doon sa kaso? Ganun lang kasimple mga guys. Ito kasing mga talagang kontrabida, ayaw nilang gusto nilang nakatutok lang sa for their own satisfaction na gusto nilang topic. Nakalimutan nga nila itong mga surrendery. Dito nabanggit po talaga ni
Senator Bato. Ilang milyon ang sumurrender po dyan sa drug war. Ilang milyon. Tapos ngayon, itong mga thousands lang na namatay EJK, in which na ang dami nang na-file na cases dyan sa mga pulis na nakapatay. At saka, yung numbers po nila na sinasabi, ang layo po sa katotohanan. Alright, medyo matagal na explanation po. Kinig po tayo dito kay Senator Bato at saka Karen Davila. Let's go. Attorney Sheldiok, no? I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Sandali Senator? lang. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung kuha na bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo? Do you have time to do that? Yun lang ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never di ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Yung pananakot nga, takutin niya para, ay, huwag tayong magluko-luko dito kasi mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. Magaling sa cyber tactics siya si Pangulong Duterte. But, my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na palabanin mo para mapatay mo. Practically, sabihan ko sa kanya, Sir, may time pa ba tayong manghamon pag ganyan, magka-aristuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never, it cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako. May tsapa ako. I have sworn to serve and protect. So, moving on from this topic, are you saying that in the end, because today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganun? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, mag-Cywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the Cywar effect of President Duterte. Nakapila na mga adik, ha? Mga puset po, nagkapila na sa estasyon para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out, ha? Hindi pa siya naging-presidente. That is the Cywar effect dahil magaling siya manakot ng tao. And yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung police, mamatay yung criminal, that is part of his Cywar tactics. Kaya nga, nag-surrender ang marami. Pero kung sabihin mo na sinabihan ako, I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa police. Yun ang kanyang message. Yeah, so we don't have enough time, but I wanted to ask you, Senator, you have 2 representatives from the Quadcom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this is a quote,
Both of you neither had the decency to inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing. What is your reaction to that? Number one, Karen, yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit ako from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Tumpak. Ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa Quadcom ay hindi madibang pagdating dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi natatakot sila yung mga script nila mabulgar talaga. First hearing pa nga lang ito nabulgar na yung kalukuhan ito ni Dan Fernandez at saka itong si Abante. Tawag nga ni Kung para sa kay Abante, hindi na Kung Abante, Kung Atras. Oo, kasi pag wala talaga kayong laban sa katotohanan. Tama yung kasi Senator Bato. Katotohanan ang umiiral sa itong kay Duterte at saka kay Senator Bato. No? Wala silang takot kahit ano, wala silang gagawing preparasyon para sa mga kung anong presentasyon. Masagot nila lahat kasi nasa katotohanan po sila. Di ba? Makikita natin ang diferensya dito sa Quadcom at saka dito sa Senado, yung hearing. No? Hindi katulad sa Quadcom na talagang binabastos nila, pinapakuntip nila. Kawawa yung talagang men on uniform. Ito yung nabubugbog sa mga kalokohan ninyo dyan sa Quadcom. Kung ano-ano pang witness yung kriminal. Ngayon, ang yayabang nyo, gusto nyo imbitahin si Tatay Digong, nagtatalo-talo pa kayo ngayon. Tingnan nyo, after sa Senado na hearing, no? Ayaw na nilang imbitahin si Tatay Digong sa Quadcom. Di ba? Hindi pa nga nakatungtong dyan si Tatay Digong, ayaw nyo na. Kasi nakita nyo kung paano kinain ni Tatay Digong etong mga tulongges na mga kontrabida. Di ba? Kaya takot din kayo. Baka mangyayari din sa inyo yan. At saka ito nga din Senado Ayaw na nilang papuntahin si Tatay Digong. Bakit? Ang tagal nyong drama-drama. Lahat na, ginawa niyo na. Tapos nakapunta na si Tatay Digong, sinabi niya na ang totoo. Tapos ngayon, ayaw niyo na. Di ba, nakita niyo naman, nag-walkout na nga si Dilima at saka si Hontiveros. Hindi na nahagilap sa last minute sa session. Yan saka sa last session pa, no? Kahit na anong pilit na pinapatayo nila si Tatay Digong tayo uwi na, sabi niya, ayaw ko, tapusin natin to. Di ba mga guys? So ngayon, maliwanag po sa atin, ito pong mga sinasabi ni Tatay Digong. Ito yung mga saywar. No? Pag papailan mo ng kaso, talagang wala ka rin. Kasi magaling maganda yung sinasabi niya, binabanggit niya. Kahit na sinabi pa niya na itong mga chief of police, ito yung mga leader ng hit squad. Death squad. Siyempre naman, pag ikaw police, no, kaharap mo talaga, meron talagang kamatayan, either ikaw o yung kalaban mo. Ganun lang kasimple yan. Kaya, pwede mong tawaging death squad. Kasi may mandato po itong mga police para sugpuin itong mga kriminal. Ngayon, paano mo sugpuin yan? May mga armas yan. So, meron talagang mamamatay. Ngayon, siniseryoso nyo naman talaga yung sinasabi na Tatay Digong na i-provoke nyo. Ngayon, meron bang talagang panahon para i-provoke, sasabihan? Tama yung kay Senator Bato po. Pag mag-raid ka, halimbawa, mag-raid ka ng isang lugar, ng drug den. Tapos pagpasok mo doon, alam mo, kasi itong mga drug den, itong mga drug lord, may mga armas karamihan dyan, may mga armas yan. At lalaban talaga yan kasi ayaw nilang ipalit yung buhay nila, yung lifestyle nila na, maganda, ang dami nalang droga, ang dami pa nalang pera. No? Kaya lang, hindi talaga mapipigilan na i-raid talaga yan. Ngayon, pagdating sa raid, tapos
mayroon ka pang panahon na, sige, ilabas niyo yung mga baril niyo para magbarilan tayo. Meron bang mangyayaring ganyan? So, lahat po ng mga sinasabi ni Tatay Digong is technique po niya. Yan po ang style niya kung paano mamamahala. Kasi yung style na yan is pang ano yan, pang wider, pang malaking komunidad, pang syudad, pang buong Pilipinas pa nga. Diba? Oh, ito si Risa, ayaw niyang tanggapin. O, anong sabi ni Tatay Digong? Sorry, bastos kasi ako. Ganito talaga ang pagkatao ko. O, at saka yung pagmumura ko po, yun po ang mga mura ko sa dito sa mga kriminal at sa mga adik. Di ba? Tapos ngayon, kaya nga ako naging presidente din dahil bastos ako. Di ba? Malaking sampal po yun kay Risa. Oh. Nagmamagaling ka na wala ka naman talagang binatbat. Kung kahit na i-fact check mo pa yung record mo, ang layo-layo nyo po sa record ni Tatay Digong. Meron pa nga itong bagong report na ito daw si Lisa Marcos at saka itong si Tambi ay medyo nagkainitan na. Kasi meron pahayag na itong si Lisa, no? Talagang sinabihan na ng ibang bansa na tigilan nyo yan, yung mag-ama. Kasi baka kayo ang magsisi, no? So, kahit na mga foreigner, alam nila na mahal po ng taong bayan itong si Tatay Digong. Kitang-kita po yan, ebidensya po yan dyan sa Senado mismo. Oh. Ilang beses ba kayo nakakita ng research person dyan na pinapalakpakan? Pinapalakpakan, ha? At ito pang research person nga ang mga senador, nagmistulang, siya na ngayon ang nag-preside sa meeting kasi siya na ang may mga tanong. Diba? So, ganun kadelikado itong administration. Kaya nga may lumabas na pahayag na tigilan nyo yung mag-ama kasi hindi na maganda sa imahe nyo. Kasi kung i-check mo kasi, no, isang banat nila dito sa mga Duterte, sasaluin nila 10 banat. Tingnan nyo si Sara Duterte. Di ba? Isang banat lang ni Presidente Bangag na I was deceived pala. Oh, deceived? Ngayon, nagpa-press con si BP Sara. Ang dami ni rat-rat niya. Ha? Sinabi pa niya, ang sarap pong hugutin yung ulo. Kaya lahat po ng umiepal, magiging kontrabeda dito kay Tatay Digong ay talagang lagapak po sa publiko. Kitang-kita po ang suporta ng publiko. Ang dami pong comment sa yung isang video ko. Ha? Gano'n nila ka-miss si Tatay Digong. Ako mismo, na-miss ko po yung ganyang klaseng politiko. Ha? Kitang-kita nyo sa Senado, talagang ginagadin pa niya na ayaw kong umuwi kasi tapusin natin to kasi ang dami pang problema na hindi po na-address ngayon na panahon ngayon. Oh, kita nyo yung gigil ni Tatay Digong. Ha? Kasi sa yung time niya, pag may mga problemang medyo talagang malalim at saka mayroong mabibigat na mga tao, talagang binibira niya. Talagang ginagawa niya ng paraan. Ngayon, ito sa administrasyon, wala. Kahit nga bagyo, hindi nga preparado. Kaya ganun na lang po ang gigil ni Tatay Digong doon sa hearing. Di ba? Kaya ako, saludo po ako. Kaya lang, makikita po natin kung gaano nakatanda ito si Tatay Digong. Gaano siya katanda, pero pagkatapos nyo dun sa hearing, nagpa-press con siya. Ang tagal pa ng press con, kinabukasan, sumama pa siya doon kay BP Sara para mabigay ng relief doon sa nanganabahaan. Etong mga tulong guys, pagkatapos ng hearing, ang ginawa nyo kinabukasan, wala rin. Alam nila, no, gaano ka-crisis ngayon ang nangyari doon sa Bagyo. Ang dami po talagang apektado. Talagang may nangamatay pa po. I'm sorry po sa lahat ng namatayan dyan doon sa Bagyo po. Sana po tayo po ay bigyan ng Panginoon na guide po dyan sa mga taong nahihirapan ngayon. Alam po, ako nga din kasi ngayon, mahirap po ako na vlogger. Kita nyo naman po yung mga equipment ko. Wala po, cellphone lang po. Mahirap lang po ko. Kahit mahirap ako, pero kontento naman po ako. Hindi po ako bayaran. Kahit nga wala pa pong advertisement itong mga videos ko ngayon kasi hindi pa dumating yung pin code ko sa AdSense. So, okay lang po. Kasi I know someday bibigay din sa akin yan.
So, ako po ay naiintindihan ko po yung mga mahihirap, no? Katulad kay Tatay Digong, talagang may malasakit po sa mahihirap. Makikita naman natin yung hindi corrupt tong pamilyang Duterte. Kaya ganun na lang po ang pagmamahal ng mga tao dyan sa pamilyang Duterte, di ba? Kasi itong Duterte, makikita nyo, wala pong ginagawang hakbang para po kontrahin itong administrasyon. Pero itong administrasyon, ang dami nilang ginagawang hakbang sa Senado, sa Kongreso, di ba? Sila po ang gumagawa ng propaganda at sila po ang gumagawa ng mga hakbang. At saka napakagastos pa ng mga hakbang na yan. No? Ilang milyon ba yung every hearing niyo dyan, di ba? No? Pero si Tatay Digong, no? Kahit pamasahe nga, no, nahihirapan papapunta dyan sa Kongreso. At sila po ay sumasagot lang po sa mga hakbang na ginagawa, magastos na hakbang na ginagawa nitong mga tambalos-los. Di ba? It's very clear. Kitang-kita naman ng taong bayan eh. Si Sara Duterte, anong ginagawa? Sumasagot lang, sumasagot. Pero itong mga tulong guys, talagang naghihiring, gumagastos pa talaga. Tapos nabubuking yung mga script nila. So that's the difference. Kaya kahit na anong gawin nyo pa, talagang mahal ng taong bayan po itong si Tatay Digong. Ano ngayon sinasabi nyong laos na? Laos, ganito ba yung laos? Halos lahat gustong imbitahin before kasi para rin sumikat sila. It's very simple as that. Kitang-kita naman po ng taong bayan yan. No? Alright, thank you for watching mga guys. No, hanggang dito lang po ako. Hanggang sa muli po. God bless you all po.